I'm trying to be critical about it para ma-relay ko sa inyo kung ano talaga yung experience ko here right now. Wala masyadong review about the Road Cruza, kaya sinipag ako na inspire akong gawin tong review. Okay, so nasa SLEX tayo ngayon, and then susubukan natin yung all-terrain na Road Cruza na kinabit nga natin dito sa Subaru Crosstrek 2018. So again guys, this is the 2.0 CVT base model. Ayan, sabay umulan pa. So maganda rin para matingnan natin kung maganda ba yung grip nito. Pero I'm not gonna do anything crazy na isasagad natin yung limit ng grip ng tires. Okay, so nandito na tayo bandang ano ba yung shell na yun? Nasa may MCX exit na tayo, and so far magmula kanina ang napansin ko, well, hindi lang kanina kundi when I was driving this pagka nasa EDSA within the city, within Metro Manila, napansin ko kapag yung speed nasa 45 to 50 kilometers per hour, meron na siyang konting ingay. Maingay na, may maririnig ka na, mafe-feel mo na may gano'n na siya. Compared dun sa stock tires na luma nung na pinalitan ko, sobrang tahimik yon. Pero ito ka, nung nandito na kami ngayon sa highway, tumatahimik na siya above 60. Okay? So right now, tumatakbo kami ng mga 70 kilometers per hour, tahimik. Tapos pag nalulubak, maganda yung tahimik siya, wala siyang additional na ingay pag nalulubak, except of course maririnig mo yung suspension. Pero yung tire, comfortable siya. Halos pareho lang yung pag-absorb, yung mafe-feel mong impact kapag nalulubak, pareho lang nung stock. Okay, nandito na tayo sa Calax, and medyo basa yung kalye, but makapabilis tayo ng konti kasi kanina medyo may konting traffic, so medyo mabagal tayo. So Calax, alam niyo naman dito hindi naman super smooth kasi semento, hindi asfalto dito eh. So may konting ganun. Maganda naman yung feedback dun sa tire. I think ang nagpapasmooth talaga nito primarily is the suspension, and then tahimik talaga ang cabin ng Crosstrek. So I think malaking factor. Baka confused ka eh. I'm trying to be meticulous. I'm trying to separate yung tunog nung tires sa suspension and then sa cabin, kasi of course they're all connected, di ba? So baka mamaya mali yung pinibigay ko sa inyong feedback. Mamaya sinasabi ko napaka-smooth ng Road Cruza, pero it was pala because of the suspension. So I'm trying to be critical about it para ma-relay ko sa inyo kung ano talaga yung experience ko here right now. So okay, 80 kilometers per hour, let's go hit 100. Medyo uphill tayo. So subukan natin tong curve na to. Let's kunin natin to ng 90. Kaya ba? No, joke lang. Slow down ako. Let's go down to 80. I'm with my family. So hindi tayo pwedeng, we cannot do crazy things. Okay naman. And sige, let's try to hit 100 ulit. But again, so far 90 kilometers per hour, tahimik yung tire. Yeah, it's the tire. Tahimik yung tire. Okay, subukan natin mag-paddle shift. Nasaan tayo? 5th gear? 4th gear. Okay, let's do it. Mas maingay at this point, mas maingay pa yung fuel knock. Naririnig ko. Mas narinig ko kayong may ganong tunog yung CVT. I'm not sure if it's the CVT or the engine. Pero definitely not the tire. Okay, 90 kilometers per hour. The tire has gone even more quieter.
Okay, subukan natin mag 100. I've been complaining about the acceleration of the Crosstrek, ha. Pero itong tatlong girls ko sa likod, they're saying the car is fast. So again, pag narinig nyo ako complaining about the acceleration, it's probably because nasanay talaga ako dun sa Ford Everest sa 3.2. So pag sinabi kong sobrang bagal, huwag nyo masyadong seryosohin yan. Okay, 100. What do you think? Noisy ba yung tire? Not really. Not as quiet as the stock. May konti, pero hindi annoying. Okay, nasa 100 na tayo ngayon. May konting noise. May konting noise. Hindi annoying, tolerable. Pero kung i-compare ko dun sa Arrivo na all-terrain na nilagay ko sa Ford Everest, tahimik yun. Mas maganda pa rin yung Arrivo. Ang problema ko lang, si Arrivo na Terramax ba yun? Yung all-terrain ni Arrivo, wala siyang... Okay. So, ang problema lang kay Arrivo, wala siyang size nito na all-terrain. Ang meron siya, yung hindi nila all-terrain. Ang size nito, by the way, again, is 225, 65, 17. Walang 225, 65, 17 si Arrivo. Kaya napilitan ako maghanap ng iba, and ito si Road Cruiser ang nagustuhan ko. And I think okay naman siya. Yun yung usual concern natin kung maingay. Hindi siya masyadong maingay, but ilan pa lang ang tinatakbo nito, ilang kilometers pa lang, kasi brand new pa talaga yung tire. We'll see later, probably mag-update ako kapag let's say naka 5,000 kilometers na siya. Pero right now, with the very low mileage, brand new, hindi siya ganun kaingay. And again, babanggitin ko, mas maingay pa siya actually pag nasa city ka na ang takbo mo mga 45 to 50. Mas maingay pa siya ng konti. Pero as you gain more speed, as you reach mga 60 to 70, tumatahimik na siya ulit up to mga 100. So, I think okay lang. Yung additional benefit, yung durability ng all-terrain, tapos yung additional capability niya to go off-road, considering that, plus and then you getting this konting ingay, I think it's still worth it. Plus yung, of course, yung presyo niya. 5,000 pesos lang per tire. So, saan ka pa? I think it's worth it. I think it's a good decision. Wala masyadong review about the Road Cruiser, kaya sinipag ako, na-inspire akong gawin tong review. So, I hope you guys will appreciate this. Kung nag-iisip din kayong bumili ng all-terrain tires for your crossover, and so far yun nga dito sa Philippine market, ito si Road Cruiser lang ang merong available na ganitong size. So okay naman. Tingnan natin later pag malapit na kami sa Tagaytay. We'll see how it performs sa mga konting curve. Kanina nung nasa SLEX kami on the wet road, medyo mga nasa 80 kami, bigla akong tinapakan yung preno, mafe-feel mo makapit naman siya. Okay? I can't do a crazy slamming of the brake test kasi kasama ko yung mga prinsesa ko dito. Of course, we cannot do that. But with normal driving, mukhang maganda naman yung grip niya. Turn right onto Santa Rosa to KT Road. Okay, nandito na tayo malapit na tayo sa Tagaytay, and may mga curves na dito. So, medyo laro tayo ng konti. Para makita natin kung iiyak ba yung gulong sa kurbada. Si Kapling ang iiyak. Okay, let's see. Hindi naman ito dudulas. All-wheel drive tayo, di ba? Kung dudulas to, it's because of the tires. So, we're taking this curve at 70 degrees. Hindi naman umiyak. 70 degrees. 70 degrees. 70 kilometers per hour. You're counting this? I'm counting this. Oh.
Maganda. So, average tayo ng mga 70. In 600 meters, turn right onto Tagaytay and Calamba Road. Braking power. Maganda. Maganda. Well, it's wrong to say braking power kasi the braking power is sa brake system ng car. What I'm trying to say is yung grip niya sa road, yung grip ng tire sa road. Maganda. Kuya, Okay guys, so hindi na ako nakapag-closing. Ginabi na kami dito sa Starbucks Reserve Hiraya sa Tagaytay. But yeah, in conclusion, for the price of 5,000 pesos, you already have an all-terrain tire. Medyo may konting ingay lang pagdating sa 45 to 50 kilometers per hour pag nasa city driving ka. But again, pagka 60 to 90 to 100, hindi na siya ganun kaingay. Merong konting-konti lang pero hindi annoying. So I think for the price of 5,000, sulit na siya. All-terrain, mas matibay sa mga nalumaban sa mga bato, mga konting matatalim na objects sa road that could puncture your regular tire. Pag all-terrain kasi, di ba, we all know, mas matibay siya, mas makapal, and mas safe. So yeah, I think I would recommend the road cruise sa all-terrain. Siguro after 5,000 kilometers, I will make another follow-up. Alright? Thanks guys. Thanks for watching. Drive safe. Bye.